Hi mga ka-friendships! Mayong adlaw sa tanan! Mga ka-friendships, kamusta na kayong lahat? Nako, pagpasensyahan nyo na mga ka-friendships kung makikita ulit tayo sa video na to dahil mga ka-friendships, alam kong lahat tayo ay nangangailangan sa content ng ating video ngayon. Dahil mga ka-friendships, for today's video, mamimigay tayo ng template ng TUS ng matatag curriculum mga ka-friendships. Pero, bago kayo dumiretso dyan sa comment section na kung mga ka-friendships, kung hiling na ni Lola ninyo na panoorin nyo muna ang video hanggang dulo. Hindi naman to kaba ang video mga ka-friendships. Maikliyan at mabilisan lang ito. Kasi mga ka-friends, ipapaliwanag ko ang kaibahan ng TUS template ng matatag curriculum sa MELC-based TUS mga ka-friends. Kaya kung napapansin ninyo, bit-bit ko ngayon, hawak ko ngayon ang TUS ng matatag curriculum mga ka-friends. Kasi gusto kong ipaliwanag muna sa inyo ang kaibahan ng matatag curriculum TUS at TUS ng MELC-based. So ano ba yung MELC-based TUS? Yung mga ginagamit ng grade 2, grade 3, then 5, and 6. At secondary naman, 8, 9, 10, kasama ang senior high. Yan po yung MELC-based. At yung ginagamit din ng grade 1, kinder, grade 4, 7. Last year, yan po yung MELC-based. Sa madaling salita mga friendships, ang MELC-based TUS ay yan yung K-12 na curriculum. So ano naman tong matatag TUS? Ang matatag curriculum TUS mga friends, ito na yung ginagamit ng mga grades 1, 4, and 7. Kasi kami yung mga first implementers mga friendships sa matatag curriculum. Kaya iba din sa amin ang TUS ng format. So, ito mga friendships, may dalawa actually hawak ako itong dalawang template. Ito ay naka-portrait, ito naman ay naka-landscape mga friendships. Pero mga friends, ipaliwanag ko, ang laman na to ay pareho lang po lang ang template. Kaya mamaya, pag-click nyo mamaya sa Google Drive link dyan sa comment section, ang laman yan ay dalawa ang template. May naka-portrait, may naka-landscape. Pero ang laman ay pareho lang yan. Pero ipaliwanag ko muna ang kaibahan talaga dito at dito. Okay. Ito kasi mga friendships, naka-portrait siya. Ito yung ginagamit namin sa school namin, sa division. Sa mismong school namin mga friendships. Nakatayo siya, ganyan, naka-landscape yan, naka-landscape. Sorry, portrait, tayo pala. Ito, may subject, and then merong grading, yan. And then, grading period, first quarter, tapos ilagay ang week, anong week yan, 3 or 4. Kasi ito yung TUS na gamitin sa summative test at saka sa periodical test mga friendships. And then, dito naman ay grade 4, ibig sabihin grade level kung anong grade. Kasi itong TUS na to, ito yung template sa lahat ng mga matatag implementers. Sa grade 1, ito rin gagamitin. Sa grade 4, sa grade 7. At next year naman, ito rin ang gagamitin ng mga grade 2, grade 5, at grade 8. So, kapag lahat na maging matatag curriculum na, iisa na tayo ng template ng TUS. So, ngayon, ang iba muna ang mga matatag ang gagamitin ng TUS. So, yan. Pag quarterly naman, itong grading period mga friendships, hindi first quarter periodical test, ito nakalagay diyan, ito dito. And then itong dito number, ilang mailagay mo na competencies diyan. And then mga friendships, dati kasi mga friendships, nakalagay kasi dito most learning competencies ang ilalagay dito dati sa MELC. Diyan yung mga MELC natin, ang gumagamit pa ng mga MELC, grade 2, grade 3, grade 5, grade 6, 8, 9, 10, senior high school. Ang dito kasi, di ba nakalagay dito is MELC
At meron yan dyan, most learning competencies mo rin dyan nakalagay. Then, most essential, di ba dati most essential learning competencies? Pero ngayon sa matatag, wala na siyang milk, wala na siyang most essential. Kasi lahat ay mga essentials na yan dyan. Kasi mula sa 11,000 plus na mga learning competencies, ay binawasan nagiging 3,000 plus na lang. Kaya dito ay mga piling-pili na yan. So, lahat ng mga na-tackled mo o na-discuss mo sa mga bata na competencies, ilagay yun dito lahat. Dito ilagay dyan. And then dito, number of days, kung ilang araw mo tinuro yung learning competencies na yan. And then dito, weight, percentage. And then dito ay number of test item, ilang items ang ilagay. Nakita nyo ba mga friends? Oh, lapit ko ha. Yan mga friendships, oh. Ayan. So, tutukan nyo, char. And then dito, ito na yung Bloom's Taxonomy level of learning. Remembering, understanding, applying, analysis, evaluating, at saka creating. So, lahat yan. And then may nakalagay dito sa baba kung prepared by, initial content validation, and then final validation. So, ito yung sa amin ginagamit sa school namin, portrait. Itong isa maka-friendships, ito, saan na yun? Ito maka-friendships, naka-landscape siya. Ang laman nito ay same lang siya sa kanina naka-portrait. Ang kaibahan lang maka-friendships, yung number of items kasi katabi siya mismo sa placement of items. Okay, sige, simulan ko muna dito sa taas. Ito kasi maka-friendship, may subject, mayroong grade level, grading period, may school year. And then, learning competencies or competencies, same siya doon sa kanina sa akin. Kaya lang wala na siyang numbering dito, wala nang numbering. And then dito naman ay time spent. Ito po yung kanina dito na number of days. Time spent or number of days. And then yung weight, same sa binigay ko kanina. And then remembering, bawat kasi, tingnan nyo maka-friendships ng malapitan. Yan. Bawat kasi, tingnan nyo maka-friendships, kung napapansin niyo bawat Bloom's or bawat domain or cognitive domain, meron siya ang placement of item at saka number of item. O, napapansin niyo ayan. So, bawat dyan, Bloom's Taxonomy level of learning, o bawat domain, meron siyang nakalagay dyan na number of item at saka placement of item. So, remembering, meron siyang number of item at placement of item. Remembering, understand, applying, analyzing, evaluating, at saka creating. So, kumbaga maka-friends, ito sa baba pareho lang din. Kumbaga maka-friendships, kahit alin dito ang gagamitin yung naka-portrait or naka-landscape, ito, same lang po ang laman. So, pareho itong matatag curriculum. So, ngayon kasi sa mga milk-based na TUS, iba yung template nila at format. So, dito nakalagay is milk pa dito at meron silang code. Dito kasi sa matatag mga ka-friendships, wala ng code ang competencies. Ang mga gumagamit pa ngayon yan ng mga milk ay yung mga ibang grade levels na hindi pa matatag. Kasi may nakalagay code dyan bawat learning competencies. Pero dito sa matatag, wala na pong code. Kasi hindi na po siya milk. Kasi iba na po ang sa matatag. Yan. So, mas okay maka-friends ito, mas pinadali, mas pinasimple lang siya kaysa matatag. Kailangan katabi mo pa ang milk kasi kailangan mo yung code pag maglagay ka ng competencies. Yan. Okay. So, yun lang mga friends. Hanggang dito lang. Huwag na natin masyado pabay. Nakita nyo ng kaibahan. Pareho lang siya. So, kahit alin dito ang gagamitin ninyo, pwede mga friendships. Kaya, yun. So,
Pwede nyo nang kunin ang file nasa comment section, nakapin ang ating Google Drive link ng folder natin ng file na to. So, download nyo na yan at pumili na kayo kung alin ang format, naka-portrait ba or naka-landscape kasi pareho lang po yung pwedeng template pang matatag curriculum. Okay, that's all. Thank you so much. And see you sa next video kasi meron pa ako i-upload na palibreng files. Abangan nyo yun. See you there!